Update po tayo sa sitwasyon sa United Arab Emirates sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kausapin na natin si Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver. Welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Apo, kumusta Thank po, you. kumusta po ang sitwasyon ngayon sa UAE sa gitna ng gulo sa Middle East? Nananatili pa rin naman na kalmado. Hindi mo siya, may mga alert kanina, madaling araw, alas 4, madali itong na-intercept at nananalig kami sa kapabilidad ng UAE, no? Na sa mga lahat ng mga drone o missile ay na-intercept nila. Wala pa naman po tayong balita ng Pilipino na nasalanta or malupano. No? So, but we are still proceeding here. Everything is calm. Everyone, I would like to take this opportunity to say na yung mga nakikita niyo siguro may mga nagpapadala ng video dyan na magulo. It's very different here. Very patuloy ang mga nagsisimula ang araw dito at patuloy na rin ang mga parang business as usual din, but keeping in mind the safety precautions that were imposed by the host government. So sa initial sabo lang talaga, medyo nagkaroon ng damages dyan po sa area. Sa ngayon po, may mga missile pa rin pinapakawalan dyan, pero lahat po nai-intercept. Yes. Lahat, sorry, may pumasok. Hello? Yeah, go ahead po. Humupa na rin from Saturday, no? Pero meron pa rin pailan-ilan. Kanina ang umaga was the first today, matatlo here in dito sa Abu Dhabi, no? Where the embassy is located. So, pag ganyan kasi may makukuha kang alert sa phone mo na the government is currently parang may situation nga na evolving. Tapos after sasabihin sa'yo, stay safe in your house, stay away from windows, from doors. So tapos at a few minutes may dadating na uli na text na okay, everything is clear but please continue maintaining following safety instructions. So we're well informed. Ang punto ko, nalalaman namin na kung meron imminent danger at kung tapos na ito. Diyan po sa UAE may pinakamaraming Pinoy sa Middle East. Gaano ba kadami exactly yung mga Pinoy dyan at ano po yung main concern po ninyo para sa ating mga kababayan? We just say 1 million, ano? I think it's 980,000. But and the bulk is in Dubai. We have a consulate in Dubai, no? So mas marami mga Pilipino doon. Sikat yung Dubai. So generally, yung mga residents dito, mga nakatira dito, if they are secure, nananalig sila sa protection ng host government. We're addressing now din yung concerns ng mga na-stranded because as you know, Dubai is a talagang hub, no? So since the weekend, may mga na-stranded dito. Ang magandang balita dyan, you know, the government, part of its protection of all nationals here, they are providing free extensions in the hotels. Government will pay for it, UAE government, and pati yung mga rebooking, for example, sa Emirates Airlines, they will be rebooked without cost, so without any charges. So the advice now is just stay safe, yung mga nasa hotel, yung mga nasa bahay ng mga kamag-anak nila. Meron ng mga nagsimulang a few flights, recovery flights as of last night. So may announcement for example, sa Emirates Airlines sa Dubai na makaka-receive kayo ng text kung okay, kung ma-rebook kayo and punta lang kayo sa airport pag may confirm na mayroon kayong na-receive na text. So maasa din kami na sana tuloy-tuloy na yan. Ano? Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo na if the airspace is the coast is clear, ika nga. No? So, but nagsimula na yung mga ibang recovery flights. Bukod po sa mga nabanggit nyo na mga natatanggap na text messages, ano pa po yung ibang emergency protocols in place? Pinapayagan pa rin po makalabas yung mga residente sa UAE? Yes, although sa private sector, meron work from home option. Sa schools, distance learning ang pinapatupad ngayon. Kami sa embassy, of course, we are open to serve and our lines are open, our hotlines, communication lines together with our migrant workers office.
nakapost yan sa aming advisory, and thank you rin for this opportunity para sabi ko rin na remind ko rin yun na sundin po natin ang mga patakaran ng UAE government. Inaalagaan po tayo dito, hindi po tayo kailangan magpanic, at yun nga lang po yung mga drones tsaka yung mga missiles talagang intercepted ulit yan, wala pang tinatamaan, walang major installation, walang nasalanta, no? We have one report of a Filipina, nakausap ko siya kahapon, very minor injuries, nakaapak ng bubog. She was treated on site and sent home, and she's now back with her employer, and just that's the yun lang, kasi nagtakbo ng konti, nakaapak yata ng bubog. So she's safe now. Meron po ba kayo impormasyon kung ano talaga yung mga target dyan po sa UAE, particular sa Dubai, at may mga pinapaiwas ba kayong lugar para sa ating mga kababayan? Dito sinasabi, of course, merong mga US based kasi dito, no? So as early as Sunday, nakausap ko na yung mga iba nagtatrabaho doon, pinauwi na sila, at pinalayo na rin sa mga areas, no? So hindi naman ganun kalaki ang mga US based din dito, at hindi pa tinatamaan at nai-intercept naman sila. So generally safe pa rin. Yun lang kasi kuminsan na malakas ang dagundong sa ere, no, sa ipapawid, kumbaga kung may nai-intercept na drone. Kasi may nag-explain nga, kasi parang mas malakas kasi yung kargang eksplosibo ng drone plus yung nag-intercept na parang doble bale, no? And it happens sa himpapawid, so mas thin yung air or something. So nadodoble yung sound, no? Tsaka na mas madaling mag-spread yung shockwave. But importante, na-intercept sa himpapawid, no? Ang kailangan bantayan natin doon, yung debris. Kasi pag na-intercept na, wala nang guidance, basta saan na lang babagsak yun. Kaya yun ang kailangan bantayan. So hopefully wala pa naman nababagsakan na matindi, no? Yung nangyari nung Saturday, yung sa isang hotel, natamaan na yun. Kumbaga, debris yun na naligaw na kasi na-intercept na nga. So mabilis naman nilang natugunan yon. The fire was put out in an hour. Tapos there were only 4 injuries at Kaya po mahalaga yung mga paalala na shelter in place kapag may ganitong warning dahil nga dun sa debris kapag na-intercept yung mga missiles at mga drones. Yes, Baka may paalala po tama kayo ka sa rin. ating mga kababayan dyan sa UAE at pwedeng dumulog kung kailan ng tulong. Nasa inyo po ang pagkakataon. ito po, nananawagan uli kami. Ang aming contact numbers ay kasalukuyan na marami na kaming nare-receive, no? We're just completing our database. So now, marami na nanawagan na. So, ang response talaga namin is first is follow the host government instructions. Stay safe in your houses. Kasi wala naman mga bomb shelter dito, harapan sa Israel, no? But the structures of the houses here are very solid naman, ano? So stay away from windows, stay away from doors, and listen only to official news and official sources, kasi ang daming nagpapakalat. Nananawagan din ako sa mga nagpapakalat ng mga hindi totoong balita na wag na natin dagdagan, ano? So dito pati yung mga Pilipino naninibabaw din. Sila na rin nagpo-post na hindi po totoo yung mga yan, hindi po wag maniwala diyan, wag magpanic. Meron hong pagkain, tuloy-tuloy po ang proteksyon ng government. You know, last night ang presidente ng UAE, si Mohammed bin Zayed, at ang ruler ng Abu Dhabi, si Sheikh Maktoum, you know, they were at Dubai Mall having iftar na nagkape. It was very, to show to the people that we are confident in our security, in our safety, and it was a very strong message na manalig lang tayo. Okay. Mahalaga po yung panawagan niyo laban sa disinformation dahil yan ang pwedeng Yes. magkapagpapanig sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you rin. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat po tayong lahat. Opo, si Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver.